ngayon ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Corporal Sana Rose Luna, mula sa PNP Women and Children Protection Center. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang dalawang kawani ng Marikina City Hall matapos masangkot umano sa pangingikil ng tinatawag na protection money sa isinagawang entrapment operation ng mga otoridad sa Barangay Fortune, Marikina City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Sari Bernales. Nadakip ng mga operatiba ng Marikina City Police Station Intelligence Section ang dalawang administrative aides ng Marikina City Hall. Isang 38 anyos na babae at isang 59 anyos na lalaki sa isang entrapment operation sa Barangay Fortune hapon ng Lunes, Abril 27. Ang insidente ay nag-ugat sa reklamo ng isang 40 anyos na negosyante na hiningian ng mga suspect ng protection money na umabot sa kabuang 30,000 kapalit ng hindi pag-i-issue ng citation at mabilis na pagproseso ng mga permit. Ang operasyong ito ay bahagi ng Enhanced Managing Police Operations ng PNP na naglalayong linisin ang mga hanay ng pamahalaan mula sa pang-aabuso sa kapangyarihan alinsunod sa adhikain ng Bagong Pilipinas. Kaugnay nito, nananawagan si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa publiko na huwag mag-atubiling isumbong ang anumang katiwalian dahil ang tapat na serbisyo ay dapat nararamdaman ng bawat mamamayan nang walang hinihinging kapalit. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nasabat naman ng mga otoridad ang mahigit 200,000 pisong halaga ng illegal ores mula sa 6 na individual sa isinagawang checkpoint operation sa bayan ng Opol, Misamis Oriental. Magbabalita dyan si Patrolman Edwin Baris. Individual kabilang ang 2 aktibong pulis ang inaresto sa isang checkpoint sa Barangay Limonda, Opol, Misamis Oriental noong gabi ng ika-27 ng Abril taong kasalukuyan dahil sa ininalang iligal na pagmimina. Nasabat ng mga operatiba ang isang L300 na may kargang 58 sako ng pinaginalaang mineral ores na nagkakahalaga na mahigit kumulang 290,000 pesos. Nabigo ang mga sospek na magpakita ng kaukulang dokumento para sa transportasyon ng nasabing mga materyales, dahilan upang sila i-arestuin sa paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. Nakumpiska rin sa operasyon ng 2 baril, mga bala, 6 na cellphone at isang jackhammer. Ayon kay Police Regional Office and Regional Director, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, walang sino man ang ligtas sa batas at pananagutin ang sinumang sangkot sa iligal na gawain, kabilang ang mga miyembro ng kapulisan. Ito ang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sunod-sunod na operasyon ang ikinasa ng Southern Police District laban sa iligal na baril at pagpapasabog sa Taguig at Muntinlupa na nagresulta sa pagkakaaresto ng ilang suspect at pagkakasamsam ng mga mapanganib na armas. Yan ang tinutukan ni Patrolman Don Brosas. Sunod-sunod na operasyon ang ikinasa ng Southern Police District laban sa iligal na baril at pampasabog na nagresulta sa pagkakaaresto ng ilang suspect sa Taguig at Muntinlupa. Sa Taguig City, isang lalaki ang naaresto matapos ireklamo na may dalang baril habang umiinom, kung saan na-recover sa kanya ang isang caliber 38 revolver na may bala. Sa hiwalay na operasyon, 2 kabataan naman ang nasa kote matapos makumpiskahan ng granada at isang 9mm pistol na may magazine.
mga bagay na may tuturing na malaking banta sa seguridad ng publiko. Samantala sa Muntinlupa City, 2 suspect ang naaresto sa bisa ng search warrant kung saan nasabat ang mga baril at bala na walang kaukulang dokumento. Ayon kay Police Colonel Glenn Oliver Cinco, Acting District Director ng SPD, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon upang mapanatiling ligtas ang komunidad laban sa banta ng ilegal na armas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Walang kawala sa batas ang isang babae matapos mahuli sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Iligan City, kaugnay ng online sexual abuse and exploitation of children, habang matagumpay namang nasagip ang 2 biktima sa naturang operasyon. Nakatutok dyan si Patrolman Jane. Go. Police. Ibutang yung cellphone, ibutang. Nanguwara ka na sa Google. Ayos ko na. Bagsak sa kulungan ng isang 25 anyos na babae matapos masakote sa isinagawang entrapment at rescue operation ng kapulisan sa Purokdo sa Barangay, Santa Elena, Iligan City, nitong Abril 28, 2026. Sa pangunguna ng ICPO Task Force Against OSAIC, matagumpay na naaresto ang sospek na kilala sa alias na Mika dahil sa paglabag sa Republic Act No. 11930, Republic Act No. 9208 at Republic Act No. 7610. Nakuha mula sa kanyang pag-iingat ang isang cellphone at ID na pinaniniwala ang ginamit sa iligal na aktibidad. Hindi pa dito nagtapos ang operasyon. Agad ding kumilos ang mga otoridad upang iligtas ang mga batang biktima sa tulong ng Linamon MPS at social workers. Matagumpay na nasagip ang 2 minor de edad na babae, edad 3 at 12 taong gulang, na umano'y biktima ng online exploitation. Agad na dinala ang mga bata sa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office sa Iligan para sa kaukulang assessment at tulong, habang ang mga suspect ay dinala sa himpilan ng pulisya para sa disposisyon ng kaso. Mariing paalala ng kapulisan, protektahan ang kabataan at agad i-report ang anumang uri ng online exploitation. Walang puwang ang ganitong krimen sa lipunan. Katarungan para sa bawat bata. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Muling ipinakita ng kapulisan ang malasakit sa komunidad matapos maghandog ng bagong bahay ang Revitalize Police sa barangay program para sa isang person with disability o PWD sa Catanduanes. Ang kabuuan ng balita mula kay Police Corporal Janel Sales. RPSB San Marcos naghandog ng bagong bahay para sa isang PWD sa San Miguel, Catanduanes. Opisyal nang natanggap ang bagong tahanan ng isang 47 anyos na ginang na may kapansanan o PWD Abril 24 taong kasalukuyan sa pamamagitan ng Munting Pabahay Project ng Revitalize Police sa Barangay o RPSB team sa Barangay San Marcos, San Miguel, Catanduanes. Ang benepisyaryo na si Nanay Ruth ay dating naninirahang mag-isa sa isang masikip na barong-barong. Dahil sa kanyang kalagayan, pinili siya ng pamunuan ng barangay sa pangunguna ni Punong Barangay Erwin Arbanyas at RPSB team upang maging recipient na nasabing proyekto. Nagsimula ang pagtatrabaho noong Abril 13 hanggang Abril 20 na nagbunga ng pagkakaisa ng komunidad. Gamit ang mga materyales na donasyon mula sa mga pribadong individual at stakeholders, nagtulong-tulong ang RPSB team, mga opisyal ng barangay at mga residente na nagboluntaryo upang mabuo at maayos ang tahanan ni Nanay Ruth. Nagpaabot ng pasasalamat ang RPSB team sa lahat ng mga stakeholders na sumuporta upang maging matagumpay ang proyekto. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Police Corporal Jason R. Conde, ang team leader po ng Catanduanes 1st PMFC, RPSB San Marcos. Ibang po na aming team, nais ko pong magpasalamat sa mga tumulong, sa mga stakeholders, at sa mga volunteers po. Nais ko rin po magpasalamat kay Erwin Banyas, ang kapitan po ng San Marcos,
at sa Barangay Council, sa mga tanod at sa mga volunteers po. Maraming salamat po sa walang sawang pagtulong po sa aming team. Sana po patuloy niyo po kami suportahan sa aming mga activity dito sa barangay. Maraming salamat po. Ginanap ang formal na turnover at blessing ng bahay ng pinangunahan ni Pastor Roger Jope. Ang simpleng seremonya ay nagmarka ng isang mahalagang yugto sa buhay ni Nanay Ruth, na ngayon ay mayroon ng mas ligtas at komportableng matitirhan. Nagpahayag din ng buong pusong pasasalamat si Nanay Ruth sa kapulisan at sa mga voluntaryong nagkaisa para maipatayo ang kanyang bagong bahay. Nagpapasalamat po ako sa BSB San Marcos ngayon kami. Ang Revitalize Police sa Barangay ay isang flagship program ng PNP kung saan ang mga dedikadong team ay pinapadala sa mga piling barangay. Bukod sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, layunin din ng programang RPSB na tukuyin at tugunan ang mga pangangailangan ng mga residente sa pamamagitan ng mga proyektong pangkabuhayan, pampamayanan at pangkapayapaan. Mula dito sa Catanduanes Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Janel Sales, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa patuloy na pagpapaigting ng ugnayan ng pulis at komunidad, namahagi ang mga tauhan ng Baguio City Police Office ng wheelchair at grocery packs para sa mga stroke patients sa ilalim ng kanilang programang Panag-Aywan Iti Kailian, version 2.0. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Grace Kibiaen. Bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng Baguio City Police Office sa pagsusulong ng makatao at malasakit na serbisyo, pinangunahan ni Police Colonel Rowell D. Tagal, City Director ang pamamahagi ng mga wheelchair at grocery packs sa mga stroke patients sa ilalim ng programang Panag-Aywan Iti Kailian 2.0. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong ang isang 68 anyos na dating barangay captain ng Santo Rosario, isang 60 anyos na dating barker at construction worker, at isang 43 anyos na stroke patient. Dahil sa kanilang kondisyon, nahihirapan silang makakilos at maisagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Layunin ng aktibidad na mapagaan ang kalagayan ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mobility assistance at pangunahing pangangailangan kasabay ng pagpapakita ng malasakit at suporta ng kapulisan sa mga miyembro ng komunidad na nangangailangan. Isinagawa ang aktibidad sa Padre Dumulhol, katuwang ang iba't ibang partner organizations tulad ng CNT Builders, GMLA Trading, Mapitagan South Elite Eagles Club, Incorporate Office Solutions, Evol Industry Supplies, Jimny Girls Group, Foodline Trading, Gat Bonton Dental Clinic at Lucky Juans. Sa pamamagitan ng programang Panag-Aywan Iti Kailian 2.0, muling pinagtibay ng BCPO ang kanilang pangako sa serbisyong may malasakit at pagkalinga sa mamamayan, alinsunod sa layunin ng Philippine National Police na mailapit ang serbisyong publiko sa puso ng komunidad. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At para sa ating huling balita, mahigit 500 PNP personnel at kanilang mga dependents ang nagbigay ng libreng serbisyong medikal sa unang araw ng Love for All program na isinagawa sa Camp Crame. Narito ang report mula kay Patrolwoman Sari Bernales. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Nagsimula na ang Love for All, hatid ang serbisyong medikal para sa ating mga PNP personnel at ang kanilang mga pamilya dito sa Campo Crame. Sinimulan na ang Love for All, hatid ang serbisyong medikal na naglalayong maghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa lahat ng PNP personnel at ang kanilang mga pamilya. Sa unang araw, mahigit sa 500 na benepisyaryo ang nabigyan ng pagkakataong makatanggap ng iba't ibang serbisyo, kabilang ang medical consultation, basic laboratory services, gamot at iba pang tulong mula sa mga katuwang na ahensya at partner organizations. Ang Love for All ay isinusulong sa pangunguna ni First Lady Luis Liza Araneta Marcos bilang konkretong hakbang upang mailapit ang libreng konsultasyon, laboratorio, gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan sa mamamayan. Magtatagal ang naturang Health and Service Caravan sa Camp Crame mula April 28 to 30 sa Bulwagang Lapu-Lapu.
Samantala sa May 5, inaasahang dadalo si First Lady Luis Lisa Araneta Marcos sa pagpapatuloy ng Love for All sa Camp Crame, nagaganapin naman sa PNP Multipurpose Center. Ako po si Arjan, team leader po ako ng PrEP Diagnostic Laboratory Medical Team. Kami po ang partner clinic ni PMFTC na nagkakandak ng medical mission in partner with Love for All po. So, we've been doing this medical mission since 2024. We've been in a lot of locations, sa mga secluded areas, yung mga hindi talaga naabot ng laboratorio, doktor, libre medisina. So, nagkaroon po ng advokasya ang ating First Lady na si First Lady Lisa Marcos na gawin itong programang ito para matulungan ang mga mamamayan nating hindi gaanong naabot ng Department of Health or ng ating mga hospital para mag-conduct ng mga medical missions. Ang mga programa or ang mga procedures po na meron kami sa medical mission ay blood test, urinalysis, chest x-ray, ultrasound for our pregnant women, and then meron din po kaming free consultation and free medicines po. So far po, ang medical mission naman po na ginaganap ngayon sa aking likuran sa Camp Crame, isa po ito sa pinaka-organisadong free event na aming napuntahan. Ang mga tao po ay disiplinado, maayos pumila, at hindi po silang nagmamadaling matapos. And isa po yun sa mga pinakamagandang karanasan namin as a medical team, yung hindi po namin kailangan magmadali, and nagagawa po namin ng tama at maayos yung flow po ng trabaho namin. Nagpapasalamat po kami unang-una sa mahal nating First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanyang programa upang mabigyan ng pangkalusugan, yung matignan yung kalusugan ng mga PNP personnel. Gayon din sa programa at katuwang ang ating PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Kaagapay siya sa pagpapatibay ng pangkalusugan ng Philippine National Police. Malaki pong menos po ito at malaking tulong po sa amin ito kasi po itong programa na ito ay malaki pong makakabawas po ito sa mga gastusin namin para sa pangkalusugan. Kaya nabigyan kami ng ganito, nakalibre kami ng gamot, napagpatingin kami sa mga doktor ng PNP. Sa lahat po ng programa na ito, maraming salamat po at mabuhay po kayo lahat. Malaking tulong po ito para sa amin dahil po sa mahirap lang kami at yung po aming gagastusin sa ibang ay maibigay na po sa aming ibang anak o pamilya. At magpapasalamat din po ako sa lahat ng staff ng mga dito. Pinapatunayan ng Love for All na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan, mga health professionals, local partners at iba pang sektor, mas mapapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga taong higit na nangangailangan. Samantalahin natin ang ganitong programa ng pamahalaan at makipag-ugnayan sa inyong local health office para sa mga libreng serbisyong medikal na maaaring ilapit sa inyong komunidad. Mula rito sa bulwagang Lapu-Lapu, Campo Crame, ako po si Patrol Woman Sari Bernales. Nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.